Hello, panibagong araw, panibagong project mga kadiskarte. Ito, may customer tayo rito na nagpapaayos nitong kickstart ng motor niya. Yan. Welded na to dati. Kaya lang bumigay welding. So, gusto niya, yun daw pang matagalan na welding. Total, nakapix na rin, permanente na rin. Lagyan ko rin ng katamtamang tibay. Kaya yun ang gagawin natin mga kadiskarte. Papakita ko sa inyo kung paano yung pag-welding ng garantisadong hindi basta-basta bibigay. Subukan natin tanggalin tong tornilyo niya. Sana mahugot pa natin to yung kick para mas maganda yung natin. Kailangan kasi nating linisan to. Tanggalin natin mga naunang welding niya para mas matibay yung kapit. Kasi pag hindi natin tinanggal, wala rin, antimano. Yung ibabaw lang nung dating welding, yun lang ang kakapit. Pero yung talagang main na dapat natin pakapitin, hindi na makakapitan yun kasi natabunan na siya. Kaya kailangan tanggalin natin, subukan natin hugutin. Pero kung hindi natin mahugot, di i-grinder na lang natin, pudpurin natin yung mga naunang welding, tapos itulak natin ng bahagya papaloob yung kick hanggang sa may umusli ng shafting. Pagka hindi umusli yung shafting, natural, mas mahina yung kapit. Pero pag umusli ng bahagya yung shafting ng motor, yun, matibay yun pagka winelding. So dahil hindi natin mahugot, yan, i-grind na lang natin. Tatanggalin natin yung welding sa ibabaw. Tapos medyo tulak natin paloob para umusli yung pinaka-shafting niya. Paalala lang mga kadiskarte, pagka mag-grind kayo nito, lalo't malapit sa may karburador ng makina, i-check nyo lang kung may leak yung gasolina niya. Kasi delikado. Baka grind ka ng grind, maya-maya may leak pala yung gas, yung gasolina. Bigla na lang umapoy ang ginagawa nyo. Imbis na kayo ang maningil dahil kayo nagtrabaho, baligtad ang mangyayari. Kayo ang sisingilin dahil kayo nakasira. Kaya check lang. Ingat-ingat lang sa lahat ng gagawin natin. Ingat-ingat lang. Siguraduhin natin mabuti kung may leak yung gas bago tayo mag-grind. Kasi hindi natin alam, yung talsik ng grinder, apoy yan. Trigger ng sunog yan pag nagkataon. So yan. Tanggal na yung sa ibabaw na welding. Subukan natin pausliin yung shafting niya. Sa pang paalala mga kadiskarte, pagka nag-welding ka ng motor na ganito, lalo't may mga tatama ang mga oil seal, yung mga madaling masunog na parte, kailangan may handa kayong tubig na just in case na may umapoy o kaya hindi pwedeng masyadong mainitan yung isang bagay na parte ng motor, may pangbasa kayo para hindi masyadong mainitan, lalong-lalo yung mga oil seal. Katulad nito dito sa may kick. Yung oil seal ng shafting, matibay sa init yun, pero sa sobrang init hindi niya kaya. Kaya kailangan niya ng tubig. Welding, basa, welding, basa. Ganun ang gawin nyo para hindi masira yung oil seal. Kasi mahirap ng palitan ng oil seal to pag nasira. Lalo't naka-welding na siya, hindi na siya ditornilyo. Kaya welding, tapos basa, ganun ang gawin nyo. Kaya kailangan may tubig. So yan, okay na mga kadiskarte. Papasubukan na lang natin doon sa may-ari para ma-check natin kung matibay. Wala. So yan, okay na mga kadiskarte. Sana nagustuhan yung video natin ngayon. Para sa mga baguhan, please naman po, paki-subscribe naman po yung ating munting channel at paki-pindot na rin yung bell notification para lagi kayong ma-update sa mga susunod pa nating mga video. Hello guys. So, hanggang dito na lang. Bye bye. God bless. Guys.
at mabuhay po kayo.